Kumusta mga kapwa ko maghalaman? Ngayong araw, papunta tayo ngayon dun sa farm natin sa Cabinti, Laguna, sa The Big Leaf Farm, para kumbaga i-check yung ating status ng ating mga tanim doon, yung ating mga lagang hito, tsaka yung ating mga lettuce. So ngayon, yung ating lettuce ay naka 2 linggo na, kaya ililipat na natin mamaya. Kumbaga i-transfer na natin dun sa mga pipe. So yun yung gagawin natin maghapon kasi medyo madami yun. Kaya yun, samahan niyo ako mamaya. A few inches later. So yun, magandang tanghali mga ka-farmer. Nandito na tayo sa farm natin dito sa Cabinti, Laguna, sa The Big Leaf Farm. So yun, sa likod ko yung greenhouse natin. Maglilipat tayo ngayon ng mga tanim natin ng lettuce. So samahan niyo kami. So yun mga ka-farmer, nandito na tayo sa labas ng greenhouse natin. Sa labas muna tayo kasi magpipiga tayo ng pinakuluan natin na kokopit. Ito yung gagamitin natin na medium para dun sa ating mga ililipat na mga punla na lettuce. So ang pagpapakulo nito 15 minutes lang naman. Wala namang ibang ilalagay sa kokopit kundi tubig lang. So pag napakuluan na ng 15 minutes yun, palalamigin lang natin. Tapos pwede natin itong pigain kagaya ng ginagawa namin ngayon. So ito naman ay napakaluan na namin ng una pa. So kailangan lang namin pigain ngayon para makuha namin yung kumbaga yung natanggalan na tubig na kokopit. So pag tatapusin lang namin to, tapos papakita na namin sa inyo kung paano ginagamit nyo sa loob. A few moments later. So kumusta mga ka-farmer? Nandito na tayo sa loob ng ating greenhouse. Makikita nyo, ito yung mga tanim natin na lettuce na nakaraan. Medyo lumalaki na ng konti. So papalitan na lang natin ito ng nutrient solution mamaya. So sa ngayon, maglilipat muna tayo ng mga punla natin dito sa ating mga plastic cups. So itong mga cups na ito, binutasan na namin. Baga, para yung ugat niya makalabas dun sa ating baso. So sa karaniwan, ang ginagamit ng mga nagtatanim ng ganito ay yung styro na cup. Sa kaso naman namin, minabuti na lang namin na sa ganitong plastic na lang kasi budget friendly. So kasi kapag binebenta namin, hindi kasi namin pinuputol yung puno. Kumbaga, binebenta namin ang buhay pa sa talaga yung puno ng lettuce natin. So ibig sabihin, dala na yung baso kapag binenta namin. So kaya talagang kailangan naming gumamit ng plastic cup para kumbaga hindi mahagad, kumbaga hindi magastos. So ngayon, sa paglilipat, kukuha lang tayo ng baso, tapos itong pinakuluan natin na kokopit, kumbaga yung in-sterilize natin na kokopit, ilalagay lang natin dito sa ating baso. Ilalagay lang natin ng hindi natin kailangan punuin kasi yung ating lettuce na galing sa punla, kumbaga pag nilipat natin siya, dala na yung pinaka kokopit din na pinagtaniman sa kanila. So isisingit natin dito yun. So almost full lang, pero hindi talaga siya totally full. Tapos pagka nailipat natin dito, bubutasan lang natin to. Pagka nabutas na ito, so kukuha naman tayo ng punla natin. So kaya lang natin dito. Yan, buo siya pagka kinuha natin. Tapos buo rin siyang tatanim natin dito. So disclaimer, itong ginagawa ko ay base sa aking experience din. Kasi meron akong nakikita na iba na kumbaga yung kanilang mga punla ay ibinababad muna sa tubig bago nila ilagay dito sa baso. Kumbaga, tinatanggal nila yung pinagtaniman na medium na kokopit. Tapos inililipat nila ng nakalabas yung ugat dito sa mga baso. So sabi nila yun daw ay para matanggal yung root stress ng mga lettuce. So hindi ko naman sinusunod yun kasi
dito na ako sa nakasanayan ko kasi subok ko na ito. Kumbaga, 3 taon na rin akong nagtatanim ng lettuce. Kumbaga, alam ko na yung pwedeng mangyari sa mga lettuce natin kapag tinanim ko ng ganito. So, ayun. Medyo marami na ako ililipat ngayon. So, tatapusin ko muna ito. Tapos mamaya, tuloy lang natin yung vlog. Kumbaga, ipapaliwanag ko yung mga nasa dito sa loob ng greenhouse natin. So, samahan niyo ako mamaya. So, yun mga kaparmer. Tapos na tayo maglipat ng ating mga punla. So, ito. Napakita ko lang. Ito. Nailipat na natin sa mga baso. Kaya ililipat na natin dito sa ating mga tubo. Pero lilinisin muna natin ito ang ating tubo para kumbaga wala nang contamination. Tatanggalin natin yung tubig na na-stuck doon para bago din ipapalit natin ng nutrient solution. So, samahan nyo ako, lilipat natin. So mga ka-farmer, ito yung ating mga nailipat na lettuce na punla. Yan, bali 50 piraso yan, nailipat natin. So, dadalhin natin siya dito sa ating taniman na ito. Tatanggalin natin itong mga lumang mga baso dito na namatay na yung mga lettuce. Itong isa, siguro lilipat na rin natin ito kasi sayang, baka lalaki pa. So pagkatapos nun, natanggal natin itong mga baso, papalitan natin yung tubig sa loob kasi iwas contamination na rin. So samahan nyo ako. So yun mga ka-farmer, magtitimpla muna tayo ng nutrient solution para dun sa ating mga ililipat na lettuce. So nagsalin na ako ng tubig dito sa ating lalagyan na timba. Medyo hindi lang kita kasi medyo mataas yung ating video. Pero gagamit tayo ng Nutri-Hydrolit na A at B. So parehong timpla pa rin. Kumbaga 2 ml per liter itong ating ilalagay na bawat isa. So itong ating timba ay 16 liters kaya 32 ml ang ilalagay natin na nutrient solution. So hatapusin ko lang ito para makapaglagay na rin tayo doon sa ating taniman. So mga ka-farmer, mukhang di natin ilalagay ngayon itong ating mga tanim dito sa ating tubo kasi puna ko lang na itong nutrient solution natin ay parang expired na. Kumbaga contaminated na siya, hindi na siya pwede. Kasi unang-unang pinagbasehan ko yung amoy. Kasi yung amoy ng nutrient solution na okay pa ay hindi siya, kumbaga parang wala siyang amoy nga kung tutusin. Ito, masangsang na yung amoy niya. Kaya sigurado ako na expired na ito, contaminated. Hindi natin pwedeng ilagay ito doon sa ating mga lettuce kasi siguradong mamamatay lang yung ating mga halaman. So, mga bukas na lang natin to mailalagay, maililipat. Yun namang mga punla natin, okay naman na diligan lang muna natin pansamantala para lang kumbaga mabot hanggang bukas. So, mukhang yun lang muna ang magagawa pala natin sa ngayon. Magpupunla na lang tayo nung ating dragon fruit na kinain kanina. Ang variety kasi na nandito sa amin ay yung mga puti lang. So, yung kinain namin na variety, yung pula, ipupunla namin yung buto. So, subukan namin ipunla. So, mas madaling magpabunga ng dragon fruit kapag yung cuttings na ang ginamit. Kaya lang, medyo wala kaming makunan dito ng variety na pula. So, subukan na lang namin ipunla pansamantala. At pagkatapos nun, pupunta tayo dun sa kabila para tignan yung ating mga hito. So, samahan nyo kami. So, yun mga ka-farmer, magpupunla tayo ng ating dragon fruit. So, ito yung kinain namin kanina. So, kumuha tayo ng mga buto. Yan, makikita nyo. Yan, mga kulay itim na yan. Yan yung buto ng ating dragon fruit. So, kukunin natin to isa-isa. Mas madali sana to kung meron tayong tiyani para makuha natin ng ayos. So, since wala, ay mamano-manohin na lang natin yung pagkuha nito para kumbaga maibudbud natin dito sa ating tataniman. So, kukupit na lang din ang ginamit ko. Nilagay ko lang sa maliit na container para kumbaga magsilbing punlaan natin. So, samahan niyo ko. So ito mga ka-farmer, tapos na tayo magpunla ng ating dragon fruit. So hopefully mabuhay ito para makapagtanim din tayo dito. So meron naman kami ditong variety, kaya lang puti nga lang yun. Maganda talaga itong pula kasi
kung sa lasa talagang medyo mas nakakangat itong pula. So hayaan muna natin to dito para makasibol. Hindi ko alam kung gaano katagal sumibol ito, pero hopefully sumibol naman. So ngayon pupuntahan na natin yung ating mga hito para matignan yung status doon. So yun mga ka-farmer, andito na tayo sa ating alagaan ng hito. So yun, kung makikita nyo sa likod ko, yun yung mga hito natin. Talagang medyo may malalaki na. So kanina may napansin daw dito na medyo bloated yung tiyan. So titignan natin kung anong lagay nun. Kung buntis ba yun o talagang bloated yung tiyan lang. So samahan nyo ako. Titignan natin muna. Inspeksyonin natin yung ating mga hito. So mga ka-farmer, yan, ito yung ating mga hito. Hindi kakalinis lang ng tubig nito. So talagang malalaki na rin yan. Lumalaki na yan. Malalaki na yung iba. So baka kuha na uli natin ito kapag medyo gusto nating magluto ulit. So itong sa kabila, ito yung mga medyo maliliit-liit pa. Pero yun, narito pala yung sinasabing medyo bloated daw ang tiyan. Yun, makikita nyo yung malaking puting yun. So hindi ko rin alam kung buntis ba yan o bloated lang ang tiyan. So kailangan siguro nating mag-search para malaman natin kung anong nangyari dito. Yan, para sa atin. So titignan natin kung buntis ba yun, kung mangingitlog ba. So mga ka-farmer, sasabugan lang natin to ng pagkain para kumbaga hindi na tayo dito babalik mamaya kasi medyo malabok na. Hapon na rin kasi. So pwede natin silang bigyan. So gagamit tayo ng grower pa rin para sa kanila kasi malalaki na itong mga ito. So feeds muna ipapakain natin ngayon. Maganda rin na sinasalitan natin sila ng pagkain tulad ng mga tinapay na luma o kaya mga manok. So ngayon feeds muna tayo. So yun, hindi naman kailangan na sobrang dami kasi babasihan din natin kung gusto nilang kumain. So mukhang sa ngayon hindi pa sila masyadong gutom kasi medyo active talaga sila kapag kagabi na. So hayaan na lang natin lumutang yung mga feeds dun sa kasi kakainin din naman nila mamaya yun. So yun mga ka-farmer, sobrang pawis ko. Medyo mainit kasi kanina kaya talagang napalaban tayo. So ito sa likod ko, kung mapapansin nyo, yan, ito dapat yung kumbaga pag-aalagaan namin ng mga hito. So pinalinis namin ito para kumbaga madami tayong mailagay dyan. So nung nakita naman namin na nagkakaigi naman ng mga hito pala sa trapal pond kasi marami kaming trapal pond dito. So naisipan namin na ituloy na lang doon sa trapal pond. Tapos itong pool na ito ay ginawa na lang namin liguan ng tao. So nilagyan na namin ng waterproofing na kulay blue para magmukha talaga siyang pool. So kapag lumakas na ang tubig dito, lilinisin na namin to para kumbaga maliguan na uli ng tao. So yun lamang muna ngayong araw mga ka-farmer. Sa susunod, siguradong may ilalagay na natin tong ating mga punla na lettuce para medyo dumami. So bukas magpupunla din kami ng panibago para sa ikalawang linggo ay makapagtanim ulit tayo. Kumbaga makapaglipat ulit tayo at pupunuin ulit natin itong greenhouse natin ng lettuce. So para naman dito sa ating mud crab fattening setup, so inaantay na lang na makabitan kami dito ng kuryente kasi may application na naman sa electric provider dito. So pag nakabitan naman, yun na lang naman ang kulang natin. Pwede nating iparan ito. Tapos kukuha na tayo ng supply ng mga alimango natin. So yun lamang muna sa ngayon mga ka-farmer. Maraming salamat sa inyong panonood. Naway pagpalain tayong lahat.